Sa simula ng pelikula, isang misteryosong babae ang brutal na nakipag-away sa loob ng kotse. Nang makulata ang kalaban, itinutok niya ang baril sa leeg nito at tinanong kung kilala pa siya sabay kalabit ng baril. Pagbalik niya sa kanyang lumang van kinaumagahan ay ginamot niya ang kanyang mga sugat. Nang makita niya ang isang kahon ng peppermint cookies ay nagbalik ang kanyang masasakit na alaala na nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Nung panahong iyon, kakagaling lang ni Riley North at ng kanyang anak na si Carly sa isang grocery. Isang mayaman at masungit na ina ng classmate ni Carly na si Peg ang kinumpronta siya dahil lang sa slot sa parking space. Binalewala lang ni Riley ang hinaing ng babaeng tila may soplak sa ulo. Pagkatapos ay inihabilin niya ang anak sa asawa niyang si Chris bago pumasok sa trabaho sa bangko. At dahil huli na siyang dumating, pinag-overtime siya ng kanyang masungit na boss na ikinalungkot niya dahil birthday ni Carly. Habang nangyayari ito, nilapitan si Chris ng kaibigan niyang si Mickey para maging driver sa isang pagnanakaw. Nagsabi si Mickey na pagkakataon na niyang magkapera upang malutas ang pinansyal na problema ng kanyang pamilya. Pero nag-atubili pa rin si Chris na sumama. Nung gabi ring iyon, pag-uwi ni Riley, nalaman niyang walang dumalo sa birthday party ni Carly. Sinadya palang imbitahan ni Peg ang buong klase sa isa pang Christmas party. Para mapasaya si Carly, pupunta na lang sila sa isang carnival para sumakay sa mga rides at kumain ng ice cream. Bago umalis, patagong nag-iwan ng mensahe si Chris kay Mickey na out of reach para tanggihan ang pagnanakaw dahil ayaw niyang masira ang tahimik na buhay ng kanyang pamilya. Habang nangyayari ito, bihag si Mickey ni Diego Garcia, ang boss ng drug cartel dahil nalaman nitong plano ni Mickey na nakawan sila. Inakala ng boss na kasabwat ni Mickey si Chris kaya pati siya ay pinasusubaybayan at pinapapatay ng boss. Sa tindi ng galit ng boss kay Mickey ay tuluyan na niya itong pinatahimik. Samantala, masayang nag-e-enjoy ang pamilya sa mga rides at pagpapapicture nang hindi namamalayang minamanmanan na pala sila ng mga hitman ni Garcia. Habang nag-a-ice cream ay nagpaalam si Riley na kukuha ng tissue. Biglang dumaan ang sasakyan ng mga hitman at pinagbabaril sina Chris at Carly. Tinamaan din si Riley habang tumatakbo papalapit sa kanila. Pilit siyang gumapang patungo sa kanyang mag-ama, ngunit huli na ang lahat. Pareho na silang binawian ng buhay. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis sa lugar ng krimen, labis na naapektuhan si Detective Stan Carmichael sa pagkamatay ng bata. Pero ipinaalala sa kanya ng katrabaho niyang si Moises Beltran na iyon ang kaibahan nila sa mga kriminal na halang ang mga kaluluwa. Nang gumaling si Riley mula sa pinsala sa ulo, ipinaalam sa kanya ni Detective Carmichael na naaresto na ang 3 sospek. Nakuha rin ng mga pulis ang voicemail ni Chris na nagpapatunay na tinanggihan niya ang alok na robbery. Pero huli na ang lahat. Inamin ni Carmichael na kulang pa rin ang ebidensya ng mga pulis para tuluyang kasuhan ang mga pumatay. Bago umalis, ibinigay niya kay Riley ang dugoang larawan na nakuha sa carnival. Dahil dito, nagbalik ang kanyang alaala at kumpiyansa niyang sinabing maaari niyang kilalanin ang mga pumatay. Sa istasyon ng pulisya, agad na itinuro ni Riley ang 3 lalaking responsable. Pagkatapos noon, pinakita ni Beltran kay Carmichael ang isang badge ng detective na nakuha sa locker ng isang pinatay na pulis. Dahil nag-iimbestiga ang detective kay Garcia, naniwala si Beltran na may protector ang cartel sa loob mismo ng kapulisan. Ilang buwan ang nakalipas, pinapalaya si Riley sa kanyang tinitirhan dahil hindi na siya nakakabayad ng renta. Isang defense attorney ang pumunta sa bahay niya at nag-alok ng isang sobrang puno ng pera kapalit ng pag-urong ng kanyang demanda. Malamig na sinabi nito sa kanya na wala nang makakapagpabalik sa pamilya niya, pero tinanggihan ni Riley ang suhol. Napansin ng abogado ang antipsychotic medication kaya ginamit niya ito laban kay Riley. Naalarma si Riley at pinalayas ang abogado ng mga pumatay sa mag-ama niya. Sa preliminary hearing, ginipit ng abogado ang pagtestigo ni Riley. Kinwestiyon niya kung paano nito nakilala ang mga hitman sa gitna ng dilim at habang tumatakbo ang sasakyan. Ginamit din niya ang mga gamot ni Riley para palabasin na wala siya sa tamang pag-iisip. Ang hindi alam ni Riley, nabayaran na pala ni Garcia ang husgado, ang prosecutor, at maging ang sarili niyang abogado. Ibinasura ng hukumang kaso at pinalaya ang 3 sospek. Sa galit ni Riley, sinugod niya ang mga pumatay sa loob mismo ng hukuman pero agad siyang pinigilan. Sinamahan siya ni Carmichael sa ambulansya, na kunwari ay dadalhin siya sa psychiatric facility.
Nang ma-realize ni Riley na gusto lang siyang ikulong ng bulok na sistema. Pinalo niya si Carmichael ng oxygen tank, pagkatapos ay tumakbo siya ng mabilis para makatakas at magtago. Di nagtagal, binisita ni na Carmichael at Beltran ang puntod ng pamilya ni Riley. Doon, nakakita sila ng sariwang dugo sa nicho, isang huling sumpa at pangako mula kay Riley. Pagkalipas ng 5 taon, ipinatawag sina Carmichael at Beltran sa carnival kung saan 3 bangkay ang nakabitin sa Ferris wheel. Silang 3 rin ang mga lalaking pumatay kina Chris at Carly. Inatasan naman si FBI Agent Lisa Inman para tumulong sa LAPD matapos matuklasan ng mga awtoridad ang napakahabang listahan ng mga krimen ni Riley. Isang gabi bago siya nawala, ninakawan ni Riley ang bangkong pinagtatrabahuhan niya dati. Pagkatapos noon, nagpalipat-lipat siya sa iba't ibang bansa para patagong magsanay sa pakikipaglaban at paggamit ng mga baril. Kamakailan lang ay nagbalik siya sa Los Angeles, kung saan nahuli siya sa security camera na nagnanakaw ng matataas na kalibre ng armas sa isang tagong bodega. Isiniwalat din ni Lisa na nangyari ang mga pagpatay sa mismong ika-5 anibersaryo ng pagkamatay ng pamilya ni Riley. Habang nangyayari ito, pinasok ni Riley ang bahay ng corrupt na hukom na nagbasura sa kaso niya. Itinali niya ito sa upuan na nakapako ang mga kamay sa mesa at nag-iwan ng bomba na nakakonekta sa cellphone. Pagsakay niya ng bus ay tinawagan niya ang cellphone sabay sabog ng bahay kasama ang hukom sa loob. Pagkatapos noon, nakatanggap agad si Carmichael ng ulat na pinatay na rin ang abogado ng mga hitman at ang sariling abogado ni Riley. Nang ma-realize ni Garcia na isa-isang itinutumba ni Riley ang lahat ng sangkot sa kaso. Naglabas siya ng napakalaking pabuya para sa ulo nito. Samantala sa isang convenience store, sapilitang nirentahan ni Riley ang kotse ng isang staff. Nagtungo siya sa isang mataong palengke at pinagmasdan ng accountant ni Garcia na si Marvin habang pumapasok ito sa isang gusaling ginagamit na front ng operasyon ng droga ng cartel. Nagpanggap siyang taong grasa, dumaan sa eskinita, at mabilis na kinulata ang 2 bantay na nakaharang sa kanyang daan. Sa loob, nadiskubre niya ang silid kung saan inaayos at binibilang ang malaking pera na kinita ng sindikato. Kasabay nito ay napapanood ng mga tauhan ni Garcia ang balita tungkol sa pagiging armado at mapanganib na pugante ni Riley. Napansin ng isang bantay ang anino niya at agad na nagpaputok, kaya nabulabog ang buong gusali. Gamit ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na natutunan niya noong siya'y nagtatago. Ginalugad ni Riley ang buong pasilidad at isa-isang itinumba ang mga tauhan ng cartel. Sumusugod siya mula sa kadiliman, lumulukso galing sa kisame, at pinatumba ang mga tao sa 2 palapag ng gusali. Tanging si Marvin lang ang itinira niyang buhay dahil kailangan niya ng impormasyon. Di nagtagal, dumating sa mansyon ni Garcia ang takot na si Marvin at inamin na tinorture siya ni Riley para ibunyag ang bawat lokasyon ng mga headquarter nila. Hindi kinuha ni Riley ang pera ng sindikato, sa halip ay sinunog niya ito. Habang ibinabalita ang pagkawasak ng mga ari-arian ni Garcia, sinuri ni na Carmichael at Beltran ang mga naiwan sa pinangyarihan ng krimen. Plano ni Carmichael na makipag-ugnayan sa Narcotics Division para kumuha ng listahan ng mga ari-arian ni Garcia, sa pag-asang mahulaan nila ang susunod na target ni Riley. Binalaan siya ni Beltran na mag-ingat, dahil ang pagtatanong sa maling pulis ay pwedeng magbigay ng babala kay Garcia tungkol sa kanilang investigasyon. Matapos patayin si Marvin dahil sa pagkakabunyag ng operasyon, na-realize ni Garcia na posibleng lusubin din ni Riley ang drug lab, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maglagay ng bitag para sa kanya sa bodega. Nung gabing iyon, dumating si Riley sa labas ng bodega. Tinitigan niya ang litrato ng kanyang asawa at anak habang panandali ang inisip na nakangiti ang kanyang anak sa tabi niya. Pagkatapos ay pumasok siya sa gusali, ngunit wala siyang nadatnan doon. Ilang sandali lang, nakakita siya ng nylon wire na nakakonekta sa isang malaking bomba. Nang ma-realize niyang bitag ito, mabilis na tumakbo si Riley papunta sa manhole. Mula sa labas, nakumpirma ng mga lookout na nasa loob na si Riley kaya pinasabog nila ang bomba. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong bodega. Nakatanggap si Carmichael ng balita tungkol sa pagsabog. Kampante naman ang mga tauhan ni Garcia na patay na si Riley. Ang hindi nila alam, buhay na lumabas si Riley mula sa manhole. Nang hijack siya ng sasakyan at hinabol ang mga tauhan ng cartel habang tinatawagan naman ng mga ito ang boss nila upang ibalita na tagumpay ang kanilang plano.
Habang nangyayari ito, nalaman ni FBI Agent Inman na walang naitalang anumang krimen sa Skid Row sa nakalipas na 3 buwan. Inimbestigahan niya ang lugar at tinanong ang isang residente na nagpaliwanag na mayroon ng guardian angel na nagtatanggol sa kanilang komunidad. Pagkatapos noon, nakakita si Inman ng isang mural ni Riley na may pakpak ng anghel, at doon niya na-realize na ipinagtatanggol pala ni Riley ang mga taong grasa at ang mga mahihirap na naninirahan doon. Nabulilyaso ang mga tauhan ni Garcia nang habulin at tambangan sila ni Riley sa kalsada. Habang nagke-celebrate sina Garcia at ang kanyang kanang kamay na si Cortez sa kanilang mansyon dahil sa pag-aakalang patay na si Riley. Biglang lumabas sa balita na nakaligtas ito sa pagsabog sa bodega. Di nagtagal ay dumating sa mansyon ang sasakyan ng mga hitman at si Riley mismo ang nasa manabela. Pinatumba niya ang mga bantay sa labas, pagkatapos ay pinaandar niya ang sasakyan habang isa-isa niyang pinapatumba ang mga tauhan ni Garcia sa paligid. Nakakubli siya sa likod ng sasakyan habang patuloy na umaandar ito hanggang sa bumangga ito sa mansyon. Patuloy niyang nilabanan ang mga tauhan ng cartel sa loob ng mansyon hanggang sa makorner niya si Garcia sa loob ng safe room nito. Ngunit bago pa man niya ito mabaril, biglang pumasok ang batang anak na babae nito. Nagpaalala ang bata kay Carly, kaya napahinto at nagatubili si Riley. Sinamantala ni Garcia ang pagkakataon at sinaksak si Riley sa tiyan gamit ang ice pick bago tumakas kasama ang kanyang anak. Mabilis na sumugod sa loob si Cortez at ang mga natitirang tauhan, ngunit napilitan din silang tumakas at iwanan ang mansyon nang marinig ang wangwang ng mga pulis. Sa kabila ng malubhang sugat, nakatakas si Riley bago pa man palibutan ng mga pulis ang lugar. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Peg, ang babaeng sumira sa birthday party ni Carly 5 taon na ang nakalipas. Itinali siya ni Riley sa upuan, at nang magmura ito, pinagbantaan siya ni Riley na pasasabugin ang bahay niya habang nasa loob siya. Matapos siyang takutin ng husto, kinuha ni Riley ang mga susi ng kotse ni Peg at isiniwalat na walang bomba, kaya naiwang buhay ngunit may trauma na ito. Sa mansyon ni Garcia, sinusuri ng mga investigador ang nawasak na lugar habang napansin ni Beltran na hindi na sumasagot si Carmichael sa tawag ng kahit sino. Ang totoo, sumama si Carmichael kay Inman sa Skid Row, kung saan nahanap nito ang van ni Riley na puno ng mga sandata. Naghahanda na si Inman na makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para i-lockdown ang buong lugar bago pa makatakas si Riley. Ngunit bigla siyang binaril at pinatay ni Carmichael. Nabunyag na siya pala ang pulis na kasabwat ni Garcia. Pagkatapos noon, tinawagan niya si Garcia at ibinigay ang posibleng kinaroroonan ni Riley. Nawalan ng malay at bumagsak si Riley sa loob ng isang kalapit na gusali dahil sa panghihina sa nawalang dugo mula sa kanyang saksak. Di nagtagal, dumating si Garcia kasama ang isang convoy na may dalang malalakas na armas at inutusan ang kanyang mga tauhan na galugarin ang buong lugar. Panandali ang naisip ni Riley si Carly na sinasabihan siyang gumising, na nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Nang matuklasan ng isang sundalo ng kartel ang tulo ng kanyang dugo, binagsakan ito ni Riley ng isang mabigat na kahon at kinuha ang radyo nito. Sa pakikinig sa usapan ng kartel sa radyo, nalaman ni Riley ang mga kinaroroonan ng mga ito. Nang pumasok si Cortez at ang ilan nitong tauhan sa isang silid para suriin ang bangkay ng kasamahan, nag-trigger ang isang flashbang grenade na nakatago sa ilalim nito. Sa gitna ng kaguluhan, sumugod si Riley at pinatumba si Cortez kasama ang kanyang grupo. Pagkatapos ay nagsalita siya sa radyo at binalaan ang mga natitirang sundalo ng kartel na isuko si Garcia, kung hindi ay isa-isa niya silang hahabulin at papatayin. Dahil alam niyang nanghihina na si Riley mula sa sugat nito, tinukso at pinagtawanan siya ni Garcia, sinasabing mas marami sila at mas armado kaysa sa kanya. Sa headquarters ng pulisya, sinusubukan ni Beltran na tawagan sina Carmichael at Inman. Ngunit walang sumasagot sa kanila. Nang makarinig ng ring ng cellphone sa malapit, natagpuan ni Riley ang bangkay ni Inman na itinapon sa isang basurahan at kinuha ang cellphone nito. Gamit ang telepono, nag-start si Riley ng isang public livestream. Ipinahiwatig at ibinunyag niya na si Carmichael ay isang kurap na informant ni Garcia sa kapulisan, isiniwalat ang kanilang eksaktong kinaroroonan, at nanawagan sa lahat ng tapat na pulis sa Los Angeles na pumunta doon para patumbahin ang kartel. Alam ni Garcia na mahalaga kay Riley ang mga walang kalaban-labang sibilyan, kaya kumuha siya ng isang batang babae mula sa madla, ginawang hostage ito, at nagsimulang magbilang.
Para iligtas ang bata, lumabas si Riley mula sa tinataguan niya at ibinaba ang kanyang mga armas. Pinalaya ni Garcia ang bata, saka brutal na binugbog si Riley habang patuloy pa rin siyang tinutokso ng huli. Hinihimok ni Carmichael si Garcia na patayin na agad si Riley dahil na-realize niyang nagpapatagal lang ito ng oras, ngunit gusto muna siyang pahirapan ni Garcia. Habang naghahanda si Garcia na patayin siya, biglang sumugod ang mga police tactical unit sa lugar. Nagpanik at nagpulasan ang mga tauhan ng cartel. Sa pag-aakalang pinagtaksilan sila ni Carmichael at siya ang may pakana ng raid, binaril at pinatay siya ni Garcia. Sinubukan ni Garcia na takasan ang mga pulis ngunit nasundan at inatake siya ni Riley hanggang sa matutukan siya ng baril. Dumating si Beltran kasama ang ilang pulis at inutusan siyang ibaba ang baril, sabay pangakong aarestuhin nila si Garcia. Wala nang tiwala si Riley sa bulok na sistema ng hustisya. Tulad ng pagkabigo sa kanyang pamilya 5 taon na ang nakakalipas. Tinitigan niya si Garcia sa mga mata at binaril ito sa ulo. Pinaputukan siya ng mga pulis na agad namang pinigilan ni Beltran. Nang lapitan nila si Riley sa masukal na lugar ay muling naglaho ito. Naghanap ang isang helicopter ng pulis sa paligid, ngunit walang sino mang nakakita sa kanya. Nang magmungkahi ang isa pang pulis na maglagay ng perimeter, sinabi ni Beltran na hindi na ito makatutulong dahil alam na niya kung saan ito pupunta. Kinabukasan ng umaga, lumuhad si Riley sa libingan ni Chris at Carly at sinabi sa kanila na sa wakas ay tapos na ang lahat. Lumapit si Beltran mula sa likuran, at sa gitna ng pagod at malubhang sugat, nakiusap si Riley na hayaan na siyang mamatay para makasama na niya ang kanyang pamilya. Tumanggi si Beltran at sinabi sa kanya na hindi pa doon nagtatapos ang kanyang buhay. Sa huling eksena, ibinalita sa telebisyon na nadakip na si Riley at haharap sa mga demanda para sa mga pagpatay. Nakahiga siyang nakaposa sa kama sa isang silid na may bantay sa ospital habang nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat. Bumisita si Beltran at tahimik na nagpasalamat sa kanya, bagamat hindi niya opisyal na masusuportahan ang ginawa nito. Ang mga aksyon ni Riley ay nagwasak sa isa sa mga pinakamalaking drug cartel sa bansa at nagbunyag ng korupsyon sa loob ng kanyang departamento. Bago umalis, hinawakan ni Beltran ang kamay ni Riley at patagong ibinigay ang susi ng kanyang posas na nagbigay sa kanya ng huling pagkakataong makatakas.